Hello guys, my name is John Paul Bautista. Tapos ngayon, tuturuan ko sa inyo paano gawin yung shortest remaining time first. So, first of all, meron tayong process ID na A, B, C, D, E. Ang arriving time A ay 0, ang burst time niya ay 7. So, ang SRTF for shortest remaining time first ay gumagamit ng ganito. Graph nila, may ulit pala rin natin yung So, dito, ang iaano natin ay makikita natin na ang arrival time ni A ay 0. So, siya yung mauuna. Kaya natin dito 0. A. Then, dito. Dahil ang arrival time niya ay 0, siya ang mauuna na mabawasan ng burst time. So, ang burst time ni A ay 7. So, bibilang natin 1, 2, 3, 4, 5. Kaso, dumating si B. Magpipreempt siya dito. So, magiging ano niya ay 5. Sa ilan niya, nakapila sila dyan. Si A, si B. Dahil minus natin to, minus, yun na lang siya. So, pagkatapos nito, itutuloy natin si A dahil mas mababa yung burst time ni A at doon na lang siya 2. Hindi tulad ni B na may 5. So, kuburay natin ito magiging 7 na talaga siya. 7, saktong 7, na-preempt tayo dahil kahit C. So, si C ang madadagdagan at tapos na si A. Tapos ito, dahil dumating na si C, titignan natin sa kanilang dalawa kung sino mas mababa ang burst time. At ito ay si C na mayroong 4 na burst time. So, check natin, no? 4, 7, 1, 2. At dahil dumating si D, sama natin siya, si D. Dito naman ay mababawasan ng dalawa na burst time si C. Dahil dalawa lang yung nagamit natin. O, magiging na lang to. Kasi ito, si A, 0 na. Kasi wala na siya. Ito si C. Dahil kasali na si D, check natin, no? Sino mas pinakababa na may burst. At dahil mas baba pa rin silang dalawa, ang iano natin ay kung sino ang nauuna sa line. Pero ang mauna dito si C. So, ipagpapatuloy natin siya hanggang 11. Ay, 11, no? 11. Tatanggalin natin C. C. Dahil sa 11, na-preempt yung C. Dahil tapos pala si C, papasok si 11 na ang arrival time niya ay ito, 11. 11 na. So, papasok si E. Dahil ito, 0 na. Dahil nagamit na siya dito. So, ang mauuna dito ngayon ay kung sino ang may pinakababang burst time. At nandito ay si D. Si D, pasok natin siya. Dahil wala nang mga kasunod dito sa process, isasagad na natin sila tulad ni D na may 2, D 13. Ang matitinaran na lang ay si B at si E. Check natin sa kanilang dalawa kung sino ang may
mas mababang burst time. Makikita naman natin dito na ang mas mababang burst time sa dalawa ay si E. May burst time 3. Ay magiging 16. Matitira na lang si B. Pasok natin si B ng arrival. Ang naging pasok ni B ay naging 16. Ang end niya ay magiging, dahil 5 ang burst time niya, magiging 21. Yan. Susunod naman natin kukunin. Pag nakuha natin yan, ang kanilang mga arrival time, may kukunin natin ang kanilang end time. Parang so dali, unahin natin si A, ay si E, si B, dahil siyang nauna. So si B ay may ang unang end time niya ay 16. I mean, end time, kung saan siya nagtapos. So, si B ay 21. Tatapat na lang natin siya. 21. Si E ay 16. Pinakababa. 16. Si D naman ay 13. 13. Si C na 11. At si A sa 7. At 7. Oops. Okay. Pagkatapos nito ay kukunin din natin ang kanilang turnaround time. So, balik natin. Turnaround time. Okay. So, dito naman, para makuha natin ang turnaround time ay, ang gagawin natin ay turnaround time end time minus arrival time. Ang mangyayari dito ay 7 minus 0 is equal to 7. 21 minus 5 is equal to 16. Dito naman ay 11 minus 7 is equal to 4. So, 4. 13 minus 9 ay 4 din. At 16 minus 11 is equal to 5. Ang waiting time naman ay kukunin natin siya sa pamamagitan ng pag-minus ng turnaround time sa burst time. At dahil dito, dahil ang burst time natin sa A ay 7, so ang turnaround ay magiging 7 minus 7 is equal to 0. 16 minus 5 is equal to 11. Tapos dito naman ay 4 minus 4 is equal to 0. Tapos 4 minus 2 is equal to 2. 5 minus 3 is equals to 2. So, kukunin natin ang kanilang average turnaround time. So, para makuha ang average turnaround time ay ipagpa-plus natin lahat ng turnaround time. So, 7 plus 16 is equals to 23 plus 4 is equals to 27 plus 4 is 31 plus 5 is equals to 36. So, 36
divided by 5 equal to 7.2. Ito ang ating average turnaround time. Ganun din sa ating waiting time. Para makuha yun, nag-plus ito. So, 0 plus 11 is equals to 11 plus 0 is equals to 11 plus 2 plus 2 is equal to 15. So, 15 equal to average waiting time. So, magiging 15 yan. 15 minus 5. Yan. So, may minus divided pala. 15 divided by 5 is equals to 3. At dito, tayo nagtatapos kung paano makuha ang shortest remaining time first. Yun lang.